Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ang naririnig ninyo na sinasabi ng tao patungkol sa akin? Sabi ng mga alagad, ang sabi po ng kapitbahay ko, kayo daw po ay si Elias. You are Elias. Sabi niya. Ang iba naman po, ang sabi diyan, kayo daw po ay isang propeta. No, pero makikita natin isang katotohanan na bagamat tinanong ni Jesus kung sino siya ayon sa inyong mga kapitbahay. Pero masigit na gustong malaman, Jesus wanted first to know how his disciples know him. No, ano yung pagkailala ng mga disipulo sa kanya. At meron pong isang active doon. No, si Pedro, ang kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos. No, nasabi pong Christ, yung Jesus Christ po, hindi po apelido yung Christ. No, yung Christ po, ito po ay isang adjective. No, ang ibig sabihin ay the Messiah, no, na tagapagligtas. No, the Savior, our Savior, tagapagligtas. No, kaya pag ang tao, pag tinanong mo siya at ang sagot niya ay si Jesus ang aking tagapagligtas, hindi lang yun isang sentence o hindi lang yun isang remarks, kundi yun ay may katotohanan na may personal siyang pagkakakilala kay Jesus. Amen po ba? Amen? So pagkayari po niyan, ang sabi po niya ay sabi niya, ikaw ay Pedro, no, at sa batong ito ay itatayo ko yung iglesia. Na ikaw ang Pedro. Ang Pedro po doon, yun po ay may Griego salitang Petros. No? Sa Petros po, sa English po yun ay small stone. No? Petros means small stone. At tinuro ni Jesus sa kanyang sarili, and I, the rock. No? At sa batong ito, yung bato po na yon sa Griego salita ay mayroon pong translation na Petra. No? Malaking bato. No, Petros, Petra. So ganito po nagsimula yung unang mga samahan, yung unang komunidad, yung unang iglesia na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Kasi po sa panahon yan, ng Panginoon Jesucristo ay nasa lupa, gusto niya na pong itatag yung kanyang kaharian. Kaya nga ang sabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At maliwanag na maliwanag yung pundasyon ng samahan ay yung malaking bato. At yung malaking bato na yun ay tumutukoy po sa Panginoong Jesucristo. Upon this rock, no, R-O-C-K, Petra, si Jesus po yun. Sabi niya, sa pamamagitan ko, itatayo ko ang aking iglesia. Tumutukoy sa mga samahan o pwede rin organisasyon na itinatag ni Jesus kasama yung kanyang mga alagad sa iba't ibang lugar sa Jerusalem at sa mga neighboring towns doon po sa lugar nila. No, yun po tinutukoy yung Church of Christ, halimbawa, Church of Christ in Corinth, no, or Church of God in Philippos. So ibig sabihin, mayroong samahan ng mga mananampalataya ni Jesus sa iba't ibang lugar ng Jerusalem at sa mga neighboring countries, sa Judea, sa Samaria. Unang katotohanan na dapat natin maiuwi. No? Si Jesus ang nagtatag ng mga samahan, no, ng iglesia. Ang ibig sabihin po ng iglesia, no, yung sa English ay church, no, ay naggaling ito sa salitang ecclesia. Makikita natin dito, yung ecclesia po nanggaling sa dalawang salita, yung ek, no, pati yung tinatawag na liseia, no, ek at yung kaleo sa Griegong salita. Yung ek po, ang ibig sabihin po niyan ay out of, preposition po ito, ek, ek, out of, no. Ano yan? Yung parang inilabas ka mula. Yan po yung out of or ek. At yung kaleo naman, ito ay isang salita na ang kahulugan niya sa verb ay call, to call. No. So, ecclesia, to call out of. Yun po ang ibig sabihin. Tinawag mula sa. Ito po ang kahulugan ecclesia. Ang isang tao na tinawag mula sa kasalanan, ang tawag sa kanya, church. No, kaya po kayo, kung isang araw ay nakilala niyo si Jesus, no, at noong makilala niyo si Jesus, yung gospel, naunawaan niyo that Jesus died on the cross, Jesus has resurrected from the dead, for one reason, to pay the penalty of sin. Yung kasalanan ay binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, because without the remission of sin, there will be no forgiveness of sins. Walang kabayaran ng kasalanan kung walang kamatayan o dugo
Kaya nga yung the blood of Jesus is the most precious blood, more than the blood ng mga animals. No, at kung sino man ang nakakaunawa nito at naniwala siya sa this I believe or put faith, naniwala siya na si Jesus na ang kanyang tagapagligtas, ang tawag po sa inyo ay ecclesia, to call out from sins. So ang ecclesia po, ang unang kahulugan, individual. Isang individual na tinawag mula sa kasalanan, katulad ni Pedro, katulad ni Santiago, katulad ni Juan, katulad ni Mateo na mga magnanakaw, si Pedro na isang mangingisda, si Lucas na isang doktor. Sila ay eklesiyang individual. No? At mayroon pang ikalawang kahulugan. Ang ikalawang kahulugan ng eklesiya ay ito po'y tumutukoy sa isang kongregasyon, sa isang samahan. So sa madaling salita, ano po yung samahan ito? Ito po ay yung samahan ng mga tao na nagsama-sama na tinawag mula sa kasalanan. No. Pag sinabing church, mayroon pang ibang kahulugan ito. No, ibig sabihin po ng church, congregation, sa Tagalog, simbahan, no, pwede ring samahan, organisasyon, or assembly, kalipunan. Aliban doon, na yung eklesyang ito ang nagtatag ay isang matibay na bato, yung Petra. Ito ay wala iba kundi si Jesus. Kaya sabi po na banal na kasulatan, may kapangyarihan yung batong ito. Ano po yung kapangyarihan ng batong ito? Even the gates of hell could not prevail over it. No, kahit na yung pintuan ng impyerno o ng Hades na tinutukoy, kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig dito. Walang anumang pwersa na mas makapangyarihan pa o mas matibay pa dito sa itinatag ng Diyos na kanyang iglesia. Share Jesus. Subscribe and share. Paraclet TV. Go, go, go.